Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa huling Miyerkules ng gabi at huling MP3 natin ngayong pong buwan ng April. Ano po, natapos na naman, dumaan na naman po ulit sa buhay natin ang isang buwan. And I'm sure, hindi po natin maikakaila na sa nagdaang buwang ito, marami tayong mga pagsubok na nakaharap, na nadaanan. Pero nakita rin natin, naranasan natin ang pag-iingat, ang pangunguna, ang mga pagpapala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At masasabi po natin na talagang hindi tayo pinabayaan or iniwanan ng Panginoon. Ano po? Kaya nawa itong mga naranasan natin sa Panginoon ay kung hindi man magtanggal, ay magbawas ng atin pong mga pangamba sa patuloy po na paglipas ng araw sa atin pong mga buhay. Lalo na sa pagharap natin sa panibagong buwan, at sa mga susunod pang buwan hanggang sa matapos po ang taon na 2025. Talaga pong napakabuti ng Diyos sa atin. Ang tanong lang po sa bawat isa, kung ang Diyos ay napakabuti sa atin, ano naman po ang ating itinutugon sa kabutihang ito at katapatan na ito ng Panginoon sa atin? Yan po ang dahilan kung bakit patuloy po tayo at nawa ay hindi tayo magsawa na pag-aralan ang kanyang salita. Sapagkat sa pag-aaral po natin ng kanyang salita, dito po natin makikita kung gaano kabuti ang Diyos. Makikita natin yung plano niya sa atin pong buhay at kung paano po tayo tutugon ng tama. Okay? So ngayong gabi sa atin pong pagpapatuloy, atin na pong buksan ang atin pong mga Biblia sa talata na atin pong pinag-aaralan nung mga nakalipas na Miyerkules. At for the last time, ay ito ay ating pag-aaralan ngayon pong gabing ito. Kaya sabi po dito sa Philippians chapter 4 verse 8, for the last time ay akin pong babasahin. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po ulit sa araw na ito, sa gabing ito, sa oras na ito, na amin pong mapapag-aralan ang inyo pong salita. Salamat po sa nagdaang buwan na inyo pong ibinigay sa amin. Salamat po at natapos namin ito ng maluwalhati. Salamat po sa inyong pag-iingat, sa inyong pagpatnubay, sa inyo pong pagtustos ng aming mga pangailangan. Salamat po sapagkat hindi mo kami pinabayaan kahit na maraming pagsubok kami na dinaanan. Tunay po na ikaw ang Diyos na mabuti at kumakalinga sa amin. Sa pag-aaral namin ng inyong salita, nawa ito'y patuloy, magpatibay at magpatatag ng amin pong relasyon sa inyo. Kaya Panginoon, samahan mo kami sa aming pag-aaral ng inyong salita, sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil po sa napakatinding init na atin pong nararanasan, sa panahong ito, talagang hindi natin maintindihan, kung ano ang gagawin natin para malamigan ang atin pong mga katawan. Marami po sa lugar ng atin pong bansa na talagang kakaiba ang temperatura at saka yung damang init. Talagang napakaalinsangan. At dahil po dyan, ang mga Pilipino ay nakaimbento ng iba-ibang mga refreshment or mga inumin na magpapalamig ng atin pong pakiramdam kahit sandali lamang. And of course, hindi po mawawala dito yung halo-halo. Di po ba? Sino po dito ang hindi pa nakatikim ng halo-halo or hindi paborito ang halo-halo? I'm sure tayo po mga Pilipino, ito ay isa sa mga hindi mawawala pagdating po sa dessert. Alam niyo po ba na itong halo-halo ang nag-impluwensya sa atin or ang nag-introduce sa atin ay mga Japanese. Noong 1920 to 30, nung sinako po nila tayo, at sila ay nagsettle dito, doon daw po sa bandang Quiapo, ay meron pong tindahan ng bloke ng yelo. At yun nga po, meron po silang inintroduce na pagkain nila na parang halo-halo sa atin ngayon. Ang tawag nila dito ay kakigori. Ito po ay niyadyan na yelo na meron pong mga beans. So yun po ang kanilang product. So dahil sa nagustuhan ito ng mga Pilipino, pagkatapos ng World War II,
no, ay dinevelop nila ito nang naayon po sa ating panlasa, no? Nilagyan nila ng mga fruits, no? Nilagyan nila ng gatas, nilagyan nila ng ice cream, ng leche flan, ano? At ito pong mga variety ngayon ng mga halo-halo ay talagang katakam-takam at napaka mamahal. Alam niyo po, nung una kong makain ng halo-halo, hindi ko alam na ito ay kailangan mo palang haluin. So, ang ginawa ko, kain lang ako ng kain, no? Parang sabi ko, parang ang tabang, no? Pero habang lumalalim, ay sumasarap, tumatamis, at nakakain ko na yung mga fruits. So, sinabi sa akin ng aking kapatid na kailangan haluin mo para tumamis at sumarap agad. So, sa mga una na nakakain ng halo-halo, no, na hindi alam na ganun dapat ang gagawin, ano, according to its name, ang marirealize natin habang lumalalim ay sumasarap yung halo-halo. Mga kapatid, alam niyo po ba, itong ating pag-aaralan ngayon ay parang halo-halo na hindi hinalo, no? Habang lumalalim ay sumasarap, no? Meron po itong kasabihan sa English, saving the best for last. Noong mga nagdaang Miyerkules po, no, ay meron tayong 7 na dapat nating isipin, no, para makontrol natin ang ating isipan, no. Meron tayong nakita na 7 na dapat ilagay natin sa atin po mga isipan para maging maayos po ang nilalaman ng ating isipan. Sapagkat nakita po natin na kung ano ang nilalaman ng ating isipan, yun din po ang lumalabas sa ating bibig at yun din po ang ikinikilos natin. Kaya kung mali ang nakalagay sa isip natin, yun din po lalabas sa ating bibig at yun din ang magiging kilos natin. Puro mali. Pero kung tama, ay makikita po natin na tama din ang ating sasabihin at tama din ang ating paraan ng pamumuhay. At ito po ang kanyang itinuro sa mga Philippian believers sapagkat sila noon ay dumaranas ng maraming pagsubok, no, maraming hamon sa buhay. Alam natin na si Pablo ay nakakulong, no? Ang mga Philippian believers, sila ay inuusig at maraming false teachers, no, noong panahon na iyon na kailangan paalalahanan sila na dapat iwaksi or iwasan ang negativity or negative thinking ng mga panahong iyon. Ano po? At para maiwasan yon, para mas maging maayos nga ang paraan ng pamumuhay nila, ito ay sinulat po ni Apostol Pablo. Itong Philippians chapter 4, verse 8. At ito pong panghuli na atin pong pag-aaralan, ito po ayon sa mga Bible scholars ang pinakamahalaga. Ano po? Ang sabi diyan, if there is anything praiseworthy, no? Kung meron mang kapuri-puri or dapat bigyan ng papuri. Again, kaya po natin ito pinag-aaralan ay para malaman natin kung anong dapat nating isipin pagka tayo ay dumadanas ng mga negatibong pangyayari sa atin pong buhay. Ano po? Paano dapat tayo tutugon? Paano tayo dapat mag-react? No? Na yan po ang ituturo ni Apostol Pablo dito po sa mga Philippian believers. Paano kayo magre-react? Ngayon na nakakulong ako, maraming mga false teachers na nagkalat, no? Anong dapat nating tama na isipin? So, ang panghuli, ang sabi dito, if there's anything praiseworthy. As I've said, ito ang pinakamaganda, pero sa akin itong observation, ito ang pinakamahirap gawin. No po? Sapagkat sa kanilang sitwasyon during that time, no, na napakahirap, ang sabi ni Apostol Pablo, ang isipin mo, ano yung mga bagay na dapat mong bigyan ng pagpupuri, no? Or pasasalamat. So, ang ibig sabihin, kahit na anong nararanasan mo na negativity sa kapaligiran mo, dapat ang hanapin mo ay ano yung pwede mong pasalamatan sa Diyos. At yan po ay isinabuhay ni Apostol Pablo. Ano po? Sabi niya dito sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Okay? So, imagine nakakulong siya, 'di ba? At hindi nila alam kung siya ay makakalaya pa o siya ay papatay na. Although hindi pa siya pinatay dito. Okay? Pero ano sabi niya? Nakakulong siya ang nag-i-encourage doon sa mga nasa labas na magalak kayo at magalak kayo lagi sa Panginoon. Yan din po ang sabi niya sa mga Thessalonian believers. Ano po? Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ang sabi po, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you
in Christ Jesus, no? Magpasalamat kayo, no? Magbigay kayo ng pagpupuri sa Panginoon sa lahat ng nangyayari sa inyong buhay, sapagkat ito'y kalooban ng Diyos dahil sa Panginoong Hesukristo. So sa punto pong ito, magandang itanong natin sa atin pong mga sarili, ano ang mga naiisip natin? Ano ang nagiging tugon natin pagka tayo po ay nakakaranas ng pagsubok? Pagka tayo may problema sa pera, ano po? May problema tayo sa trabaho, meron tayong problema sa pag-aaral, no? Meron tayong problema sa family. Ano po ang ating nagiging tugon? Ano ang nilalaman ng ating pong mga isipan? Ang sabi ni Apostol Pablo, kung kayo ay dumadaan sa kahirapan, ano po, sa pighati, if there is anything praiseworthy, meditate on these things, no? Or think about these things. Ito ang inyong isipin, no? Ano ba ang mabuti dito sa nakakaharap ko na pagsubok na ito? Ano ang makikita kong kapuri-puri? Okay? Ang na-realize ko lang po dito mga kapatid, ang tangi lang makakagawa nito ay yung isang tao na tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas at isang tao na sumusunod at nagtitiwala sa Panginoon. Okay? Yan lamang po ang pwedeng magpuri at magpasalamat sa kalagitnaan ng pagsubok na nararanasan. Kung maalala po natin si Job, di po ba? Pagkatapos ng napakatinding pagsubok na kanyang naranasan, ang sabi niya, praise the name of the Lord. Okay? So, nawa, matutunan po natin yan sa biyaya ng Panginoon at sa atin pong pag-aaral ng kanyang salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe, praises in difficult times. Praises in difficult times. Pagpupuri sa mahirap na panahon. Meron po tayong tatlong bagay na dapat isipin para tayo po ay makapagpuri, no? Kahit na tayo po ay nakakaranas ng kahirapan sa atin pong buhay. By the way, alam nyo po, kung inyong mapapansin itong ating mga pinag-aaralan ay kung paano natin mapapagtagumpayan ang kahirapan. Ano po? Sapagkat dahil po tayo ay nabubuhay sa makasalanang mundo, no? Dahil tayo po ay nakakagawa pa rin ng mga pagkakamali at kasalanan, sa kabila na tayo po ay mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, ay marami pa rin tayong mga pagsubok na nakakasalamuha. Kaya ang ginawa ng Panginoon, binigyan niya tayo ng Biblia, ano, ng kanyang salita para makita natin paano tayo tutugon, no? Pagka nararanasan na natin ang mga bagay na ito. Ngayong gabi, para po maisip natin, no? Makita natin kung ano ang dapat bigyan ng papuri, no? Kung ano ang dapat itaas. Pagka nararanasan na natin ang mga difficult times, meron po tayong tatlong bagay na dapat tingnan or isipin. No po? Ang una, dapat po nating isipin that troubles are temporary. Troubles are temporary. Ang kaguluhan, no po, ay saglit lamang, no? Hindi ito mananatili, no? Ito ay matatapos din. Many times kung bakit po tayo nanghihina, napapagod, no po, tayo po ay nagki-quit, tayo ay nag-aalinlangan, lalo na sa ating pagsunod sa Panginoon, sapagkat akala natin or pakiramdam natin, pagka tayo nakaranas ng pagsubok, hindi na yun mawawala, hindi na yun matatapos. Di po ba? May ganun po tayong pakiramdam. Kaya, ang natural reaction natin, pagka nahirapan tayo sa ating pagsunod sa Panginoon, ay mag-quit. Yun ang pinakamadali. Di po ba? Pero tandaan po natin, mahirap po talaga na sumunod sa Panginoon. Pero, mas mahirap ang sumuway sa Kanya. Tandaan po natin, ano po, para tayo ay makapagpuri sa panahon ng kahirapan, we need to understand that troubles are temporary. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 4, verses 16 to 17, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us eternal glory that far outweighs them all. Katulad po ng napag-aralan natin, kung ititrace natin ang buhay ni Apostol Pablo, ito po ay hindi bed of roses, ano po, kundi ito pong pagsunod niya sa Panginoong Hesukristo ay punong-puno ng kaguluhan, ano po, punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng panganib.
at kahirapan. Pero ano ang attitude niya? Ano ang iniisip niya pagka nararanasan niya ito? Ang sabi niya, "For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all." Ang tingin niya dito sa mga pagsubok na ito ay light and momentary trouble, no? Ito ay magaan lang at panandalian lang, no? Kung ikukumpara daw sa eternal glory, no, na mararanasan nila after this suffering. Okay? So, yun po ang napakaganda na dapat natin pong isipin, mga kapatid. Kung tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok ngayon, no, na parang feeling natin hindi na ito matatapos, kung feeling natin parang sabay-sabay sila na parang hindi natin kayang ayusin, tandaan natin, troubles are temporary. Matatapos din po ito. Yan po ang naging attitude ni Apostol Pablo. Yan ang nilalaman na kanyang puso. And by that truth, no, sa pamagitan ng katotohanan iyon, nakakapagpuri siya sa Panginoon, no? Dahil matatapos din ito. Hindi ito mananatili. Okay? Ano pa po ang sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 10? "And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast." Ang sabi niya dito, after you suffered a little while, no? Saglit lang, no? Sa iyong pagsunod sa Panginoong Hesukristo, no? You will suffer for a little while. So sa kanila, no? Ang tingin nila sa suffering, sa kanilang pagsunod sa Panginoon, saglit lang. At kung pag-aaralan nyo kung paano sila pinarusahan, no? Kung paano sila tinorture, paano sila pinahirapan, no po, sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, sa kanilang pagsunod sa Panginoong Hesukristo, ay mapapahiya po tayong lahat, no? Sa klase ng commitment, sa klase ng pagsunod natin ngayon. Sila, they are willing to die, no? They are willing to be rejected, no, by their families and friends para lang makasunod sila sa Panginoong Hesukristo. You know why? Bakit sa kabila ng matinding pagsubok sumusunod pa rin sila? Sapagkat ang thinking nila, troubles are temporary. Sufferings are for a little while only. Kaya mga kapatid, ngayon pong gabing ito, kung ito si Apostol Pablo, ganun din si Apostol Pedro, yung matitindi, ano po, na mga pagsubok na naranasan nila, ang tingin nila, ito ay panandalian lang. Ano ba ang nararanasan mong pagsubok ngayon? Anong kaguluhan ang pinagdadaanan natin ngayon? Anong kaguluhan pinagdadaanan mo sa oras na ito? Ang sabi ni Apostol Pablo, if there is anything praiseworthy, ano ba ang pwede mong makita na dapat bigyan ng kapurihan sa nararanasan mong yan? No? Ang number 1 na dapat mong bigyan ng kapurihan, hindi yan magtatagal. Matatapos yan. Matatapos din yan. And sometimes, natatapos nga yan ng hindi mo namamalayan na tapos na pala. No? Malayo na pala yung iyong narating. Di po ba? Kaya mga kapatid, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon, patuloy tayong sumunod sa Kanya. Because our sufferings, our troubles are temporary. Okay po? So yun po ang una. Ang pangalawa na dapat nating isipin, no? Pagka tayo nakakaranas ng mga pagsubok, no? For us to praise in difficult times, hindi lamang po troubles are temporary, but strength is supplied, no? Strength is supplied. Ano po ang ibig sabihin? Sa atin pong pagdaan sa mga pagsubok na ito, ang Panginoon ay nagkakaloob ng kalakasan for us to endure it. Okay? Hindi po tayo papabayaan ng Panginoon. Pero, ang makikita po natin dito, hindi tatanggalin ng Panginoon yung suffering. Okay? Hindi tatanggalin ng Panginoon yung mga troubles natin. Ang gagawin niya, palalakasin niya tayo, no? Para mapaglabanan natin at mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na yun. Ang sabi po ni Apostol Pablo dito rin po sa aklat ng Philippians, ano?
Ang sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 13, I'm sure memorize na po nating lahat yan. I can do all things through Christ who strengthens me. Okay? Magagawa kong lahat, no? Malalampasan kong lahat ito dahil sa Panginoong Hesukristo na nagpapalakas sa akin, no? Again, tandaan natin, nasaan ba si Apostol Pablo dito? Ano ba ang nararanasan ng mga churches nung mga panahong ito? Pinag-uusig sila, no? Si Apostol Pablo ay nakakulong, no, nung panahong ito. Pero ang sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang sabi po ng psalmist sa Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble, no? So ang sabi niya, ang Diyos ay tanggulan ko at lakas, no? At siya ang aking parating maaasahan, no, sa panahon ng kaguluhan, no? Maaasahang katulong sa panahon ng kaguluhan. Ngayong gabi mga kapatid, pagka tayo po ay nakakaranas ng kaguluhan or pagsubok, sino ang ating naiisip na takbuhan? Sino ang naiisip natin na hingan agad ng tulong? Alam niyo po ba, kung pag-aaralan natin ang buhay po ni Haring David, ano po, siya po, basta't may trouble, sa Diyos siya tumatawag agad, no? Or pag may parating na trouble, kumukonsulta agad siya sa Panginoon. At kung ano ang sabihin ng Panginoon, yun ang kanyang sinusunod, no? Hindi siya nagsasariling diskarte or hindi siya diskumpiyado sa paraan ng Panginoon. Kung ano yung sabihin ng Panginoon, yun ang kanyang ginagawa. Ngayong gabi mga kapatid, makikita natin yung mga dapat nating bigyan ng kapurihan pagka tayo na sa kalagitnaan ng pagsubok. Kung alam natin at iisipin natin na strength is supplied, no? Or ang Panginoon, pagkakalooban niya tayo ng kalakasan, pagkakalooban niya tayo ng karunungan para malampasan ang mga pagsubok na ito. Naniniwala ako ngayong gabing ito na kung bakit tayo pumapalpak, no? Kung bakit tayo nabibigo, no? Kung bakit hindi tayo nag-grow or hindi nag-a-advance ang atin pong mga pananampalataya ay dahil sa hindi natin pinapakinggan at hindi natin sinusunod ang mga instructions ng Panginoon sa atin. Sapagkat ito po ang makikita natin dito sa kanyang salita. No? Sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang ibig sabihin, pagka hinayaan mo ang Panginoong Hesukristo ang magpalakas sa iyo, no? Mapapagtagumpayan mo ang mga pagsubok. No? Malalampasan natin ito. At itong sinulat ng psalmist na ito, no? Ang sabi niya, God is my present help in times of trouble. Kaya ngayong gabi mga kapatid, nawa masanay tayo, ugaliin natin na laging humingi ng tulong sa Panginoon. At pag nagbigay siya ng instruction, no, ay ito'y ating sundin. No, kasi minsan humingi tayo ng tulong, pero pag nagbigay siya naman ng solusyon, hindi naman natin sinusunod. Di po ba? Kaya bigo pa rin tayo. So two-way po yun lagi, no? Basta't magbigay ng instruction ng Panginoon, ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan na sumunod. So yun po ang makikita natin dito sa Psalm 46 verse 1. Ay sa papong talata ay makikita natin sa Isaiah chapter 40 verses 29 to 31. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So makikita po natin dito yung mga nagtitiwala sa Panginoon. Ano po? Yung mga sumusunod sa Kanya. Ang sabi dito sa verse 29, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. So mga kapatid, kung patuloy tayo na magtitiwala sa Panginoon, patuloy na tayo isusunod sa Kanya, the Lord will provide strength for us to endure itong mga pagsubok na ito. Kaya sa gabing ito, ikaw ba ay nanghihina na? Pinanghihinaan ka na ba ng loob? Ikaw ba ay yun nga, nag-aalinlangan na sa Panginoon? Ayaw mo na bang tumuloy sa paglilingkod sa Kanya? Tinatamad ka na magbasa ng Bible?
no, tinatamad ka na mag-pray, no, tinatamad ka nang umattend sa church, or tinatamad ka na mag-share ng salita ng Panginoon, mga kapatid, ang kailangan po natin ay ang lakas ng Panginoon. At ang Panginoon willing na ipagkaloob niya ito. Lalo na sa panahon ng pagsubok. Lalo na sa panahon na tayo ay dumadaan, no, sa matinding pagsubok. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, nawa maisip natin, no, para makita natin ang dapat bigyan ng kapurihan, no, sa panahon ng pagsubok. Nawa makita natin that troubles are temporary. Second, strength is supplied. The Lord will always supply or provide strength for each one of us. At mga kapatid, ang Diyos lang ang makakapagbigay ng tama, no, totoo na lakas. Hindi po ibang mga bagay. Yung iba, kumukuha sila ng lakas ng loob sa ibang mga tao, sa mga material na bagay. Yung iba, nag-iinom muna. Yung iba ay sa bisyo, no? Pero yung mga yun, temporary lang, at sa halip na maayos, no po, yung kanyang trouble na kinakaharap, lalong lalaki ang problema. Pero kung ang source ng ating strength ay ang Panginoon at tayo'y susunod sa kanyang mga instructions, maaayos po yung ating pong mga problema, malalampasan po natin ito. Kaya mga kapatid, nawa ay makita natin, maisip natin itong katotohanan ito, no? Una, hindi lamang troubles are temporary but strength is supplied, no? Pagkakalob ng Panginoon ng lakas sa atin. Ang pangatlo at ang panghuli na dapat po nating isipin, no? For us to praise in difficult times ay better than before, no? We will be better than before. Tayo po ay mas magiging maigi, mas magiging mabuti kaysa sa dati. After the trials, after the troubles, no, after these difficulties, kung tayo po ay magtitiwala at susunod sa atin pong Panginoon, ay mas magiging mabuti po tayo. We will become better, stronger, and wiser, no po, than before. Okay? Kung babalikan po natin, ito pong 1 Peter chapter 5, verse 10, anong sabi ni Pedro dito? And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. No? So, pagkatapos daw nating subukin, no? Pagkatapos nating dumaan sa matinding kahirapan, anong sabi dito? Tayo daw po ay panunumbalikin ng Panginoon, no? Palalakasin niya tayo at patatatagin, no po, sa atin pong pananampalataya. So, ito po palang mga pagsubok na ito ay hindi pinadaan para ibagsak tayo o para sirain tayo o panghinain tayo. Kundi ito po ay ginagamit, no, hinahayaan ng Panginoon, hindi inaalis ng Panginoon para mas lalo tayong lumakas. Di po ba? Di ba sa mga nagji-gym dito, no? Pagbigat po ng ating binubuhat, paglaki ng ating muscles, paglakas po natin. Paghirap ng mga exercises, ang effect po noon ay mas malakas tayo, mas mabilis tayo. Pero tandaan ulit natin, basta tama yung ating paggawa nito, no? Susundin natin yung coach, susundin natin yung instructions, no? Kasi kung magsasarili tayo ng paraan, baka magkaroon pa tayo ng injury. So para makaiwas tayo, no? Para hindi mangyari sa atin yung salib na tayo lumakas sa ilalo tayo manghina, sumunod tayo sa instructions ng Panginoon. So ito po ang ating makikita dito sa 1 Peter chapter 5 verse 10. No, we will become better than before. No, isa pa po sabi ni Job. Sa Job chapter 23 verse 10, alam na po natin itong talatang ito. Sabi niyan, "But He knows the way that I take. When He has tested me, I will come forth as gold." Okay? So, alam ng Diyos kung ano yung nangyayari sa atin. No, itong pagsubok na nadaanan natin ngayon, hindi ibig sabihin kinalimutan
or nakatingin ang iba ang Panginoon or may inaasikaso siyang ibang tao, no? Kundi alam niya yung pinagdadaanan natin at hinahayaan niya nga na tayo ay dumaan dito. Kasi sa paningin ni Job, pagkatapos niyang daanan ito, no, ay magiging makinang siya katulad ng ginto. Okay? So sa oras na ito, gaano na kaya tayo kakinang? No, kasing kinang na kaya tayo ng ginto. At kung napakatindi po ng pagsubok na pinagdadaanan natin, let us always remember that we will be better than before after this. Okay? So, meron po tayong tatlong bagay na dapat isipin for us to praise in times of difficulty, no, or in difficult times. Ang una, we need to think that troubles are temporary. Second, strength is supplied. And then third, we will be better than before. Mga kapatid, nararanasan natin itong mga kahirapan na ito, kaguluhang ito, sapagkat tayo nga po ay namumuhay pa sa makasalanang mundong ito. Kung kaya't ang Panginoon ay nag-provide siya ng salita ng Diyos, no, ng Biblia, para malaman natin kung paano tayo magre-respond, no, or tutugon sa mga hamon na ito sa atin pong buhay. At ang bawat salita at bawat reaction, no, ay nagsisimula muna sa isipan natin. Alam niyo po mga kapatid, napakahalaga na alam po natin itong Philippians chapter 4 verse 8, sapagkat sa bawat araw ng buhay natin, makakaisip tayo ng mga negative things, no? Yan din po ang gusto ng diablo, no? Na talagang pag-isipan natin ng masama ang Diyos, na hindi po siya mabuti, na hindi totoo ang kanyang mga pangako. Kaya binigyan tayo ng Panginoon ng instruction sa pamamagitan ni Apostol Pablo, no? Dito sa Philippians chapter 4 verse 8 nga po. Kailangan po nating ma-overcome ang negative thinking. Sapagkat ayon nga po sa markymedical.com, ayon po sa pag-aaral ng mga doctors dito, na-realize nila na ang dahilan kung bakit nanghihina, no, laging masakit ang katawan ng mga tao ay hindi dahil sa kanilang sakit, kundi dahil sa pag-iisip nila ng mga negatibo, no? Nakaka-develop sila ng iba-ibang sakit, no? Sakit sa puso, sakit sa isip, no? Sakit ng tiyan, no? Sila ay namamayat o yung iba ay tumataba. At lumalala yung kanilang mga karamdaman, no? Bakit po? Dahil sa pag-iisip nila ng mga negatibo. At yun daw po nag-iisip ng negatibo ay matagal makarecover sa sakit kumpara sa mga nag-iisip ng magagandang bagay. At alam po ninyo, hindi nakakatuwa yung lagi kang may karamdaman, di po ba? Yung lagi kang pupunta sa doktor o lagi kang iinom ng gamot, no? Maya't maya ay kailangan mong magpa-check up. Suriin po natin ang ating pong mga sarili at yung mga bagay na iniisip natin sa bawat araw. Meron pong binigay na mabisang gamot ang Panginoon sa pamamagitan po ni Apostol Pablo. At ito po ay nakalagay sa Philippians chapter 4 verse 8. Ano po? Ang sabi po dito, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. So ito pong mga bagay na ito, sinulat ng Panginoon para maging maayos po ang takbo ng ating pong mga pag-iisip. Para po tayo mas maging sigla, malakas, hindi aayaw sa anumang pagsubok na mararanasan natin sa bawat araw. At naniniwala ako ngayong gabi, yan ang gusto po nating maranasan. Kaya sa biyaya ng Panginoon, nawa atin pong sundin, atin pong isipin ang mga magagandang bagay na ito habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa Philippians chapter 4 verse 8. Salamat kay Apostol Pablo na naging halimbawa na sa kabila ng napakatinding mga pagsubok na kanyang naranasan ay naging maganda ang
nilalaman ng kanyang isipan. Kung kaya't hindi po siya napagod, hindi siya natakot, hindi siya nag-alinlangan, at hindi po siya pinanghinaan ng loob. Siya po ay nagpatuloy hanggang sa huling hininga niya na maglingkod sa inyo. Nawa ito rin po ang maranasan namin. Lalo na at hindi namin pwedeng ikumpara yung tindi ng naranasan nila kumpara sa nararanasan namin ngayon na napakasimple kumpara sa naranasan nila. Kaya Lord, tulungan mo kami na patuloy na magtapat sa inyo, patuloy po na sundin ang inyo pong mga salita upang makita namin, maranasan namin ang katuparan ng inyo pong mga pangako sa amin pong buhay. Salamat po Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon, patuloy tayong mag-ingat at magandang gabi po sa inyong lahat.